Binanatan ng Office of the Solicitor General sa pamumuno po ni Darlene Marie Berberabe, ito pong si Senator Bato de la Rosa ayon po sa kanilang komento sa Korte Suprema kaugnay ng petisyon ni Bato de la Rosa, pugante ito pong si de la Rosa at pwede pong isuko sa International Criminal Court. Mainit po ngayon itong pinag-uusapan mga tol, marami pong mga legal expert ang humahanga ngayon dito po sa naging paninindigan ng Office of the Solicitor General. In fact, no other than Dean Mel Santamaria ay kanya pong sinasuggest, pinapayo niya po na basahin ng mga mag-aaral ng batas, even ng mga abogado at syempre in general tayo pong publiko. Ito pong reply ng OSG na ngayon ay ating pong pag-uusapan. Pero syempre napakahaba po ng dokumento kaya ang sabi ko na lamang, tutulong ako, ay hihingi ako ng tulong kay ChatGPT para mas maunawaan po natin ng mas mabilis. At yun nga po ang ginawa natin. I-download ko po ito pong dokumento o reply ng OSG sa Korte Suprema at dito pinaliwanag po ni ChatGPT sa atin. Komprehensibo, no? Yung pinakabuod. Pero kung may time pa tayo mamaya, babasahin po mismo natin itong kabuuan ng dokumento translated in Tagalog. Unahin lang muna natin ito pong buod ng kabuuang dokumento. Sabi po dito, narito ang comprehensive summary ng dokumentong comment na inihain ng Office of the Solicitor General sa kaso ni Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa laban kina Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pa sa Korte Suprema. Sana maayos po ang ating audio mga tol. Paki-comment nyo naman kung maayos po ang audio natin kasi ito po yung gamit kong mic ngayon. Nagkakaroon ng problema yung isang mic natin. Shoutout po sa inyong lahat. Huwag nyo po sanang kalimutang i-like at i-share ito pong ating live streaming. Buod ng kabuuang dokumento. Ang dokumento ay sagot ng pamahalaan sa pamamagitan ng OSG. Salamat at maayos ang ating audio. Sa mga mosyon at kahilingan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng umano'y ICC warrant of arrest laban sa kanya dahil sa war on drugs. Makinig kayo mga tol at namnamin po natin ito pong mga impormasyon para hindi po tayo nadadala sa mga panlilinlang ng mga Duterte at supporters po nila. In short, hindi po tayo mabiktima ng fake news. Pero bago ko nga ito ipagpatuloy, let's do a backgrounder muna. Ang Pilipinas ay naging miyembro po ng International Criminal Court mula po 2011 hanggang 2019. Sa mga panahong iyan, tayo po ay merong responsibilidad na gampanan kung ano po yung itinatakda, partikular sa batas na may kaugnayan po dyan o yung tinatawag po nilang Rome Statute. At dahil po doon, yung mga nagawa ng mga taong gobyerno in particular na maaaring pasok sa batas po na yon ay pwede pong ireklamo sa kanila. Hindi po lingid sa kaalaman ng lahat na nang maging mayor ito pong si Rodrigo Duterte, marami pong extrajudicial killings na nangyayari dyan po sa city of Davao. At yan po ay kanyang dinala sa national scale nung siya po ay maging presidente ng Pilipinas noong June 30 in the afternoon until June 30 in the afternoon of 2022. No? Kaya sa mga panahong iyan, libo-libo pong mga kababayan po nating Pilipino ang nangamatay dahil po sa tinatawag na war on drugs. Dahil po dyan, taong 2017, ang mga biktima o pamilya ng mga biktima ay lumapit kina dating Senador Antonio Trillanes at mga kasama niyang iba at sila po ay nagtungo sa International Criminal Court upang ireklamo for crimes against humanity ito pong si Rodrigo Duterte. Fast forward, yan po ay tinanggap, inimbestigahan ng ICC at eventually on March 7, 2025, naglabas po ng warrant of arrest secretly ang ICC through Interpol. Kino-ordinate po ito sa Interpol and on March 11, 2025, inimplement po ito ng ating gobyerno at inaresto
si Rodrigo Duterte. Past 11 in the evening, siya po ay inilipad papunta sa Hague, Netherlands, kung saan siya ngayon ay nakakulong at humaharap na po sa kasong crimes against humanity. Kasama po sa mga co-perpetrators ni Rodrigo ay ang mga sumusunod. 8 po sila. Unang-una ang nagtatago at pugante ngayon na si Senator Ronald De La Rosa, Senator Bongo, na ngayon ay tumutupad pa rin sa kanyang tungkulin bilang senador, ang mga retiradong opisyales ng gobyerno na sina dating Chief PNP, Oscar Albayalde, Vicente Danao at ang namayapang si Camilo Cascolan. Kasama din po ang mga dating hepe ng NBI na si Dan Tigueran, ang hepe ng PIDEA na si Isidro La Peña at ang dating DOJ Secretary na si Vitaliano Aguirre III. Pero sa 8 co-perpetrators po na yan, ang kumpirmado na meron pong warrant of arrest na inilabas noong November 6, 2025 secretly ay ito pong si Senator Bato de la Rosa na naging available sa publiko at inamin na rin po ng ICC na sila po ay naglabas niyan nito pong nagpakita si de la Rosa sa Senado November 11, May 11, 2026. Yan po yung mga kaunting impormasyon kaugnay po nitong ating pinag-uusapan. At dahil nga po sa napakasensitibong sitwasyon or issue po na ito, umabot po ito sa jurisdiksyon ng Korte Suprema at yun nga po, inutusan ng Korte Suprema ang bawat panig na magbigay po ng kaukulang mga komento at ito nga po ang komento ng OSG. Ituloy ko po yung binabasa po natin dito. Buod ng kabuuang dokumento. Ang dokumento ay sagot ng pamahalaan sa pamamagitan ng OSG sa mga mosyon at kahilingan ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng umano'y ICC warrant of arrest laban sa kanya dahil sa war on drugs. Malinaw na posisyon ng gobyerno ay ang mga sumusunod. May legal na kapangyarihan ang Pilipinas na ipatupad ang ICC warrant laban kay Bato. Tandaan nyo po itong mga binabasa ko, mga tol. Hindi kailangan ng hiwalay na warrant mula sa Philippine courts bago siya arestuhin o isuko sa ICC. Hindi sakop ng extradition rules ang sitwasyon niya. Hindi siya dapat bigyan ng TRO o injunction para pigilan ang kanyang pag-aresto. By the way, para mas maging maliwanag, ang TRO, ito po yung pinakamabilis na remedyo para sa isang kinakaharap ng individual, in this case, pag-aresto. Pag may TRO at in-issue po ito ng Korte Suprema, but in this case, hindi nag-issue ang Korte Suprema, ipapatigil po nito. Siyempre, yung maaaring pag-aresto kay Bato de la Rosa. Kapag ka injunction naman, ito po yung mas malawak at mas matagal na relief na pwedeng magamit ni Bato de la Rosa. Both TRO o injunction, wala pong in-release ang Korte Suprema. At sinasabi din po dito na itinuturing ng gobyerno na si Bato ay pugante o umiiwas sa batas kaya hindi siya dapat makinabang sa judicial relief. Okay? Ituloy ko po ang binabasa natin. Matinding panimula ng OSG. Sa unang bahagi pa lang, napakatindi na ng tono ng gobyerno laban kay Bato. Ito po yung mapapansin po ninyo sa first page. Nakalagay po dito ang mga sumusunod. Preparatory statement. If someone fights back, they'll die. If nobody fights back, we'll make them fight back. Produce blood, instill fear. Ayon po yan kay Senator Ronald De La Rosa. Sabi po dito, pagkatapos nito, sinabi ng OSG na isa itong halimbawa kung paano naaabuso ng makapangyarihan ang rule of law. Si Bato raw mismo ang gustong mamili kung kailan ipapatupad ang warrant laban sa kanya. Nagtago umano siya, bumalik lamang para bumoto sa pagpapalit ng Senate President at muling nawala matapos ang kaguluhan sa Senado. Ikinumpara rin ng OSG ang sitwasyon ni Bato sa mga biktima ng tukhang. Wala raw due process ang mga pinatay noon.
Maraming namatay nang hindi nabibigyan ng pagkakataong dumepensa. Samantalang ngayon, si Bato ay humihingi ng constitutional protections na hindi naranasan ng mga biktima. Papel ni Bato sa war on drugs. Dito inilahad ng OSG, ano ba ang naging papel ni Bato sa laban sa illegal na droga? Detalyadong tinalakay ng OSG ang papel ni Bato sa anti-drug campaign. Ayon sa dokumento, naging Davao Police Chief siya noong panahon ni Duterte bilang mayor. Siya ang ginawang PNP chief noong 2016. Siya ang naglabas ng Oplan Double Barrel o Project Double Barrel. Para sa kaalaman po ninyo, ang Oplan Double Barrel, ito po ay memorandum circular ng Philippine National Police na kauna-unahang pinatupad under the leadership of then Chief PNP Bato de la Rosa. Binubuo po ito ng dalawang barrel kung tawagin, upper barrel at saka lower barrel. Yung upper barrel pertains to the neutralization of high-value target while the lower barrel pertains to the Oplan Tukhang. Actually, maganda yung layunin ng dokumento. Ang problema, yung naging implementation. Kasi, pag sinabing neutralization, unfortunately, ang naging resulta nito ay killings of people. Yung Oplan Tukhang naman is, kinuha po yan sa Visayan word na katukin at himukin ang mga involved sa illegal na droga para sumuko at magbagong buhay. Pero hindi po ganun ang nangyari sapagkat alam naman natin na maraming mga kalaban marahil sa negosyo ang pinagpapapatay dahil napag-alaman natin sa Quadcom na elimination of competitors ang nangyari. Dahil ito pong si Rodrigo Duterte, ayon po sa report ng Quadcom, ay mukha ng illegal na droga. Sa parte naman ng Oplan Tukhang, hindi po naging ganun ang sitwasyon sapagkat mas marami po ang natokbang salitang naging katatawanan na nakalulungkot noong mga panahong iyon na kapag ka ikaw ay tinukhang, tinokbang ka kasi ibig sabihin, binangbang ka. Ganun po yung nangyari sa panahon po ng panunungkulan nito pong si Rodrigo Duterte from 2016 hanggang 2022. O ituloy ko po ipinaliwanag din ang tukhang at iba pang operasyon ay naging dahilan umano ng libo-libong pagkamatay. Official figure 6,252 deaths. Independent estimates hanggang 30,000 ang namatay. Binanggit pa ng OSG na kinilala mismo ng ICC na widespread and systematic attack umano or ito laban sa civilians. Pasensya na kayo dapat walang salitang umano ito Kaso lang ito po ay ChatGPT generated in Tagalog. Kaya for fairness, gumagamit talaga ang AI ng umano. Pero pag nagkamali ako at binasa ko ang umano, wala pong umano na nakalagay po doon sa dokumento ng OSG. Timeline ng ICC investigation. Ayon sa dokumento 2018, umalis ang Pilipinas sa ICC sa utos ni Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, March 17, 2018 po iyan. At nag-took effect po ito after a year noong March 17, 2019. 2021, pinayagan ng ICC ang formal investigation dahil may jurisdiction pa rin sila sa mga krimeng nangyari habang miyembro pa ang Pilipinas sa Rome Statute. Maliwanag po ang naging desisyon dyan ng Korte Suprema. Kinikilala ng Korte Suprema na meron pong jurisdiction ang ICC simula 2011 hanggang tayo po ay umalis, or miyembro rather, hanggang tayo po ay miyembro noong 2019, March 17. Lahat po ng mga panahon na yan ay may jurisdiction ang International Criminal Court. 2023, pinayagan ng ICC Appeals Chamber na ang pagpapatunay ng investigation dahil nakita nilang kulang ang local investigation ng Pilipinas. 2025 to 2026, naglabas ng warrant laban kay Duterte. Naaresto at naisuko si Duterte sa ICC. Lumabas din ang warrant
laban kay Bato. Binanggit ko na kanina yan, pero uulitin ko lamang po ngayon para mas tumatak po sa ating mga isipan. March 7, 2025, secretly nilabas ng ICC ang warrant of arrest. It was implemented on March 11, 2025 against former President Rodrigo Duterte. It was November 6, 2025 nang secretly inilabas ng inissue ng ICC ang warrant of arrest laban po kay Bato de la Rosa, but it was made public noong May 11, 2026. Mga pangyayari sa Senado. Ano ba yung mga nangyari sa Senado? Isa ito sa pinakadetalye sa dokumento. Ayon sa OSG, nagtago si Bato. Sinasabing nilang nawawala si Bato matapos lumabas ang balitang may ICC warrant laban sa kanya. Ang kwento dyan ay yan ay unang ipinahayag ni Ombudsman Boyeng Remulla sometime in the late October of 2025. At yan po ay talagang naging maingay na diskusyon sa publiko, pero wala pong kumpirmasyon sa mga panahong iyon from ICC nor sa ating gobyerno. Bagamat merong isang personalidad na sometime on January, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, 2026, ang pangalan po nito ay si Professor Richard Heydarian, ay sinabi niya sa kanyang programa sa YouTube na meron po siyang nakita na dokumento na ito ay kay Bato de la Rosa na warrant of arrest. Pero other than that, wala po talagang makapagsabi na merong existing warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Biglang bumalik sa Senado ito pong si de la Rosa noong May 11, 2026 para bumoto sa Senate leadership change. Suportahan ang impeachment proceedings ni VP Sara Duterte at magampanan muli ang kanyang tungkulin bilang senador. Ito pong mga binanggit ko ay nanggaling mismo sa bibig ni Bato de la Rosa. Yung ginamit pong argumento ng OSG na binasa po natin ay, kung hindi ako nagkakamali, interview po ito ni Mel Chanco kay Bato de la Rosa. Tinanong ni Mel Chanco si Bato de la Rosa bakit siya bumalik sa Senado, at yan po yung mga kadahilan ng sinabi niya. Okay? At sumunod pa dito, yung tinatawag na Senate Protective Custody. Matapos ang botohan, inilagay siya sa protective custody ng Senado. Sinabi ni Senate President Cayetano na hindi siya isusuko hanggat walang utos ng Philippine courts. At nangyari nung gabi yung talagang kinagalit ng marami pong mga Pilipino, sapagkat ang minamahal dating Senate of the Philippines ay naging parang circus, no? Naging sarswela, partikular yung naging putukan nung gabing iyon sa Senado. Binanggit din ang lockdown sa Senado, presensya ng NBI, warning shot ni Aplaska, at ang pag-alis ni Bato kasama si Robin Padilla bandang 2:30 in the morning. At ito nga po iyon nakuhanan ng mga reporter. Sa video po na ito, makikita po natin ang isang white Fortuner, no? At sinasabing pinaghihinalaan, yan po sakay si Bato de la Rosa. Basahin ko po yung post ni Bam Alegre, kaugnay po niyan, ano? Sa official report na nakuha ng GMA News, 2:30 in the morning, umalis si Senator Bato de la Rosa. 2:32 in the morning, lumabas ang isang puting Fortuner sa Senado. Batay sa video nakuha ng GMA News. Ito ang footage. Nakunan ito ng team ni Bam Alegre habang nakababad sila magdamag sa harap ng main building. Sa logbook naman ng Senado, 2:35 in the morning ang timeout ni Senator Robin Padilla. Ang puting sasakyan na may tatak na PNP na nakapost sa unang reel sa pagitan ng 3 at 3:03 in the morning, ang timestamp sa cellphone ng assistant video journalist ng kanyang team na si Eman Almeda. Kinumpirma ni Pasay City
Police Chief Police Colonel Joselito De Sesto na siya ang sakay ng puting police vehicle, pero mariin niyang itinanggi ang mga alegasyon sa social media na bahagi sila ng isang convoy o kaya escort ng sinuman. Sa isang statement, sinabi niyang pabalik na sila noon ng Pasay City Police Station matapos magsagawa ng police operation sa Senado. Kala ko ba hindi nakakapasok ang mga pulis sa Senado? No, naka-lockdown. Anyway, kaugnay po niyan mga tol, meron pong inutos na si General Nartates at SILG John B. Cremulya na mag-imbestiga kaugnay po ng issue na ito na ibinabato kay Colonel De Sesto. Balik po tayo sa binabasa po nating buod ng reply o komento ng OSG. Ano ang mga pangunahing legal na argumento ng OSG? Una, pwedeng ipatupad ang ICC warrant ayon po sa Office of the Solicitor General. Sabi ng gobyerno, hindi kailangan ng Philippine Court warrant. Sapat na ang ICC warrant dahil may batas na Republic Act 9851. Ang Section 17 ng Republic Act 9851 ay nagpapahintulot sa surrender o extradition ng taong iniimbestigahan ng International Tribunal. Hindi applicable ang extradition rules. Sabi ng OSG, hindi ito ordinary extradition case, kaya hindi sakop ng rules on extradition proceedings. Ikatlo, hindi kailangan ng bagong probable cause ng Philippine courts. Argumento ni Bato, dapat daw Philippine courts ang magdetermine ng probable cause. Ang sagot po ng OSG, nagawa na ito ng ICC pre-trial chamber. Dumaan na ito sa judicial evaluation ang warrant at hindi na kailangan ng pangalawang determination dito sa Pilipinas. Ikaapat, may due process pa rin si Bato. Sinabi ng OSG na hindi totoong walang due process si Bato. May sariling judicial safeguards ang ICC. May karapatan siyang magkaroon ng abogado, questionin ang jurisdiksyon at depensahan ang sarili. Ikalima, obligado pa ring makipag-cooperate ang Pilipinas. Kahit umatras na ang Pilipinas sa ICC, may natitira pa ring obligasyon, lalo na sa mga kasong nagsimula habang miyembro pa ang bansa. Yan ay mula 2011 hanggang 2019 mga tol. Binanggit nila ang mga jurisprudence or batas. Kaugnay po niyan, ang Pangilinan versus Cayetano, ito po yung court decision ng Korte Suprema na nagsasabing merong jurisdiksyon ng International Criminal Court sa mga panahong tayo po ay miyembro pa ng ICC. At binanggit din po dito ang Vienna Convention at Jus Cogens Principle laban sa crimes against humanity. Hindi raw dapat bigyan ng TRO si Bato ayon pa sa OSG. Wala raw malinaw na karapatan si Bato na dapat protektahan ng injunction. Walang substantial invasion ng rights. Wala ring urgent necessity para pigilan ang pag-aresto. At syempre, ginamit po ng OSG yung itinuro sa atin ni ChatGPT na tinatawag na Fugitive Disentitlement Doctrine. Kasi hindi ako abogado mga tol, kaya nagre-refer tayo sa mga ganyan. Ano kaya mag-aaral ako ng abogasya, no? Kaso lang magiging sinungaling si Tapuan eh. Pasensya na sa mga kaibigan nating abogado. Alam ko, mga hindi kayo sinungaling. Tuloy po tayo dito. Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng comment. Sinasabi ng OSG, si Bato ay umiiwas sa batas. Nagtatago siya. Umalis siya sa Senado para umiwas sa arrest. Dahil dito, hindi raw o hindi siya dapat makinabang sa judicial remedies dahil ang isang fugitive ay walang karapatang humingi ng tulong sa korte habang tumatakas sa proseso ng batas. Yun po ang ibig sabihin ng Fugitive Disentitlement Doctrine. Kabuuang diwa ng dokumento, ito na po ang kabuuang mensahe ng OSG ay legal ang posibleng pag-aresto at surrender kay Bato. Kaya arestuhin nyo na, please. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ipa-aresto nyo na si Bato de la Rosa.
walang constitutional violation. May kapangyarihan ang executive branch at hindi dapat pigilan ng Korte Suprema ang proseso. Napaka-agresibo rin ng tono ng dokumento dahil paulit-ulit nitong iniuugnay si Bato sa tukhang killings. Kine-question ang kanyang pag-iwas sa arrest at ipinapakitang hindi siya dapat tratuhin ng espesyal sa ilalim po ng batas. O yan po ang pinakabuod ng reply ng OSG. Pero sa huli, kung ano po ang sasabihin ng Korte Suprema ay siya pong mamamayani. Kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay siya pong dapat sundin ng ating gobyerno. Ito pong mga binasa natin, posisyon po ito ng gobyerno sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. And dapat umakto po dito forthwith, agad-agad, ang Korte Suprema para wala na po yung mga interpretasyon ng kung sino-sinong mga sinungaling na abogado katulad po ni Alan Peter Cayetano na demonyo sa paningin ni Top 1 bilang Senate President. At naniniwala ako na bukas magkakaroon ng malaking pagbabago. Hindi ko alam kung sa leadership. Baka sa mga committee lamang. No? At meron lang tayong bigyan ng ipagdidiinan dito sa puntong ito, mga tol. Kanina may kumakalat na balita na si Senator JB Ejercito ay kinakausap daw po o nakikipagnegosasyon sa majority para po sa pagsama nito sa Senado ay sa majority. Yan po ay agad kong itinanong kay Senator JB Ejercito. At siyempre, alangan namang susuporta ako sa isang senador na sa usaping ito, hindi ako papayag na ang susuportahan ko ay papanig sa 13 Judas. Kaya kahit busy siya, nag-message ako. Sinend ko po yung balita na nakikita po ninyo mula po sa One TV Philippines kung saan ito po ang nakasaad. Sabi po dito, first on the TVPH, is JB Ejercito set to join the majority bloc led by SP Alan Peter Cayetano? Sources of One TV Philippines say the possible move is already being discussed behind the scenes and could soon become official. With tensions rising and alliances shifting, all eyes are now on the Senate this Monday or tomorrow, May 18, as fresh political developments may unfold. Nang isinend ko po yan kay Senator JB Ejercito, natawa siya. O, ito po. O, yan. Natawa siya. Yan. Ha, ha, ha. Sabi niya, maganda yang ikalat kasi fake news yan. Sarcasm. No? Alam niyo sa unang basa ko pa lamang dito, kahit wala pong sabi pa ni JB Ejercito, hindi na ako naniniwala dito without asking JB Ejercito. Kasi sinabi mismo nito pong si former Senate President Tito Soto na actually inalok na kay JB Ejercito yung posisyon na majority floor leader ng grupo nila Cayetano. Sumama lamang siya sa 13 Judas. Tinanggihan po yan ni JB Ejercito at yun po yung dahilan kung bakit siya nag-abstain. Tinanong ko kasi kay JB Ejercito, ay Sen JB, maitanong ko lang, bakit po kayo nag-abstain? No? Kasi bilang respeto daw sa kapwa senador, kumbaga, kinukuha siyang majority floor leader at ayaw niya. Kaya nag-abstain siya. At yon ang paniniwala ni Senator Tito Soto. Kaya po sa programa, nito pong si Sen Tito Soto, nitong si Ted Filon, sinambit niya po yung mga bagay na yan. Nandito pa ba? Teka lang hindi. Ipaparinig ko lamang sa inyo mga tol Kasi ang mahirap dito, maraming galit kay JB Ejercito. Naunawaan ko po kayo sa totoo lang. No? Hindi ko kayo masisisi kung kayo po'y galit kay Senator JB Ejercito dahil siya po ay walang pinoposisyonan sa bawat panig. Hindi po siya DDS, hindi rin po siya dilaw, pink, or PBBM supporter or loyalista. No? Ang paliwanag ni JB Ejercito para siya sa Pilipinas. Kaya maraming unpopular na mga posisyon niya
ang nakikriticize ng ating mga manunood at nauunawaan ko kayo sa bagay na yan. Pero ito po, parinig ko lamang po sa inyo yung konfirmasyon na fake news po ito. Kasi alam niyo, common sense, bakit ka makikipag-negotiate in the first place kung yung unang offer sa iyo tinanggihan mo na? 'Di ba? Makapangyarihan po ang majority floor leader, mas makapangyarihan po 'yan sa Senate pro tempore, no? Sabi nga po, ang pinakamakapangyarihan sa Senado ay ang Senate President. Pumapangalawa po diyan hindi ang Senate President pro tempore kung hindi ang majority floor leader. At dahil po diyan, tinanggihan yan ni JB Ercito. Kaya para saan pa? Para siya yung makipag-negotiate. In fact, ito nga po, pakinggan po ninyo. Ayaw nila ng ganun. Yung pahayag ni Senator Tito Soto. Isang araw yun eh. Kahapon ata yun. Merong isa, dalawa sa mga sinasabi sa amin, mga si ganyan, si ganun. Bumaliktad yan. Madulas yan. Huwag na. Mga ganun. Kasi yung mga kasama namin, lalo na yung mga tulpo, matitibay yung tintip. Hindi kaya preso yun. Ayan, yung 11 sa amin doon, na members ng minority ngayon, puro matibay yan. Talagang sumusunod sa konstitusyon yan. Pati yung dalawang independent ngayon. Nag-independent lang yun sapagkat kasama namin yun. Nakalista ng kasama namin yun. Nag-abstain lang. Tinawag lang ng independent na secretariat dahil nag-abstain. Pero may dahilan yung pag-abstain nila eh. Si JB, kaya nag-abstain kasi kinukuha siyang majority leader. Hindi siya pumayag, tumanggi siya, nahihiya naman siya na parang. Diba? So, nag-abstain na lang siya. Si Mix naman, alam naman natin yun. Si Mix is from Mindanao. So, he would not want to be painted differently. Okay? Ngayon, anong mangyayari bukas? May alam ako pero di ko sasabihin sa inyo. Ayokong manggaling sa akin kung ano yung maaaring mangyari bukas. Hindi ako tagapagbalita, ako'y vlogger na nagre-react sa balita. Abangan po natin yan bukas. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.